Mga ka-friendly talk TV, isang makasaysayang kabanata ang muling nasusulat sa ating karagatan sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Dumating sa Pilipinas ang isa sa pinakamalakas at pinakamalaki na simbolo ng kapangyarihan ng Amerika, isang aircraft carrier group kasama ang libu-libong sundalo ng US Navy at Marines. Ito ay hindi lamang simpleng pagbisita, kundi isang napakalakas na pahayag na handa silang ipakita ang kanilang presensya para sa kapayapaan at seguridad ng ating rehiyon. Sa Manila Bay nakadaong ang higanting USS George Washington, isang Nimitz-class aircraft carrier na may kakayahang magdala ng higit 17 fighter jet at helicopter at may crew na halos 6,000 sundalo. Habang nakikita ito ng publiko, marami ang napamangha, hindi lang sa malalaki at haba ng barko, kundi sa simbolismo nito. Para bang ipinapakita ng Estados Unidos na hindi kailanman iiwanan ang kanilang kaalyado sa harap ng panganib. Kasabay nito, dumating din ang iba pang barko ng US Navy, mga guided missile destroyer at supply ship na bumubuo sa tinatawag na Carrier Strike Group. Sa deck ng carrier makikita ang mga fighter jets na handang mag-take off anumang oras. Ang eksenang ito ay hindi basta pagpapakita ng puwersa. Ito ay isang mensahe lalo na sa China na hindi na handa ang Amerika na ipagtanggol ang kalayaan sa paglalayag at ang kanilang kasunduan sa Pilipinas. Mga kabayan, hindi ito nangyari ng biglaan. Matagal nang pinaghandaan ang mga ganitong deployment sa ilalim ng tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement o kung tawagin ay EDCA. Mas lumawak ang access ng US forces sa ilang strategic location sa bansa, mula sa Palawan, Cagayan, Nueva Ecija hanggang sa Batanes. Dito nila maaaring mag-imbak ng mga kagamitan, mag-deploy ng mga tropa at magsagawa ng mga military drills kasama ang ating sariling Armed Forces of the Philippines at ang mga missile na minsan nang pinagkasunduan ng US at ng Pilipinas. Bukod sa mga barko, nagdala rin ang Amerika ng mga makabagong armas at teknolohiya. Sa Northern Luzon at Batanes, itinayo ang mga anti-ship missile system at aircraft defense unit bilang bahagi ng mga pagsasanay. Ang layunin nito, tiyakin na kung sakaling magkaroon ng agresyon, hindi basta makakapasok ang kahit anumang puwersa sa ating teritoryo. Ang tanong ng marami, bakit ngayon? Ang sagot, dahil patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Ilang ulit nang nagkaroon ng banggaan at harassment ang Philippine Coast Guard sa kamay ng Chinese vessel. At nitong mga nakarang linggo, muntik nang magkaroon ng seryosong insidente sa Scarborough Shoal nang halos araruhin ng Chinese destroyer ang ating barko. Dahil dito, lalong lumakas ang panawagan ng kailangan ng mas matibay na depensa at kaalyado. Sa pagdating ng US Carrier Group, hindi lang military ang nakinabang. Ang mga Filipino-American sailor at Marines na kasama sa deployment ay nagsilbing tulay ng pagkakaibigan. Marami sa kanila ay bumisita sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, nagbigay ng humanitarian project at nakibahagi sa community activities. Isang malinaw na mensahe, hindi lamang ito alyansa ng gobyerno, kundi ng mga tao mismo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay may mga kritiko. May ilan na nagsasabing masyado tayong umaasa sa Amerika na baka mawala ang ating soberanya. May iba namang naniniwala na ito ang tamang hakbang upang protektahan ang ating bansa laban
sa mas malakas at may puwersang China. Mga kababayan, sa pagdaan ng panahon, lalo nating nakikita ang halaga ng ating alyansa. Ngunit habang patuloy na lumalakas ang presensya ng Amerika sa ating teritoryo, nararapat din tanungin, handa ba talaga tayong maging gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawang higanting bansa? At paano natin masisiguro na sa huli ang tunay na makikinabang ay ang mga sambayan ng Pilipino? Sa pagdating ng mga sundalo at barko ng Amerika sa isang makapangyarihang paalala na ang laban para sa kalayaan at karagatan ay hindi lamang laban ng isang bansa. Ito ay laban ng lahat ng umano ay umaasa sa kalayaan ng paglalayag, kaligtasan ng mga mangingisda natin at kapayapaan ng ating rehiyon. Mga kababayan o mga ka-Friendly Talk TV, ito ay hindi lamang kwento ng militar. Ito ay kwento ng kinabukasan ng ating bansa. Kung gusto mo ng mga ganitong talakayan at kwentuhan, paki-like, share, subscribe ng aking YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Nang sa ganon, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at usapan sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Marami pong salamat.